For this video, solve tayo ng sample problem on 3-wire differential leveling. So, surveying pa rin yung topic natin. So, yung reference pa rin natin na textbook for this particular problem is yung Elementary Surveying na 3rd edition ni Juni Pilapilaput. So, diretso na tayo sa sample problem. Ang gagawin lang natin is to complete the following differential leveling notes as shown, no? And then, show the customary arithmetic check. So, ang difference lang naman ng 3-wire leveling dun sa mga previous na leveling na discuss natin is that kinukonsider na natin yung tatlong readings ng instrument natin. So, kung mapapansin nyo dito sa figure natin, no? Kung maalala na dun sa mga surveying na activities natin, we have, kung isa-sight natin yung telescope ng instrument, meron tayong tatlong lines. We have the upper, middle, and then lower na line. So, it's represented by A, C, and B. So, for 3-wire leveling, hindi na C lang yung kinukuha natin, kundi sinasali na natin yung reading natin sa upper, tsaka lower na si A, tsaka si B. So, dito sa table natin, meron tayong tatlong readings, and then meron tayong mean. So, ang kinukuha natin dito is yung mean reading ng instrument natin. Then we have the S. Yung S naman, yung significance nito is that kung gusto natin kunin yung distance D1 tsaka dito. No? So ito yung distance natin from the instrument papunta dun sa stadia natin for backside. And yung distance dito naman is galing sa instrument papunta dun sa stadia natin kung saan tayo kumukuha ng foresight. Tapos yung equation ng D1 tsaka dito is KS1 lang tsaka KS2. Yung K, ito yung tinatawag na stadia interval factor. No? Which is iba-iba siya. Depende dun sa instrument natin. No? So stadia interval factor, which is most of the time ginagawa natin siyang equal sa 100 pag wala tayong value talaga, no? Ina-assume na lang natin, tapos yun, difference ng A minus B times 100, yun na yung distance D1 or D2 natin, okay? So same pa rin yung mga other variables natin dito. Now we have elevation ng 0.1, HI is measured dito sa instrument natin papunta dito sa specified datum, usually is mean sea level, no? MSL. Tapos we have elevation 2. Tapos ito pa rin yung mag-a-apply na equations natin. HI equals E1 plus backside. Tapos elevation at second point, E2 equals HI minus foresight. Foresight. Yan. So, balik tayo dito sa table natin. Kunin na natin yung mean. So, yung mean ng benchmark 1, we have 1.152 plus 0.935 plus 0.718. Madali lang to, no? Yung ano lang natin dito, kalaban natin dito is pag mali yung pagpindot natin sa calculator. No? So, madalas yun yung mga sources of errors natin. Yung parang carelessness, tsaka yun lang. Yun. Pag hindi mo alam yung process, yun, mali na din. No? So, 2.784 plus 2.42 plus 2.057 divided by 3. Make sure lang din na alam nyo kung paano gumawa ng average, no? Or kumuha ng average. Madali lang naman, no? Plus mo lang kung ilang numbers, tapos i-divide mo kung ilang numbers. No? So, 1.713 plus 1.44 plus 1.166. So, tatlong numbers to. I-divide na natin ng tatlo. No? 3. 1.44. Then, you have 2.591 plus 2.094 plus 1.599 divided by 3. That's 2.094 pa rin. Or 95. No? 2.095. So, kung na-observe nyo dito, madalas na same lang dito sa value ng C yung mean. Pero dito, kung strictly i-follow talaga natin yung rounding of numbers, 0.095 yung lalabas. So, medyo merong discrepancy, mga 0.001 na decimal. No? So, kailangan pa rin talaga natin i-solve. Kunin natin yung average. Hindi siya laging swak dun sa middle na reading natin. So, kailangan i-solve pa rin. 0.913 plus 0.73 plus 0.547. That's 2.19 divided by 3. 0.73. Tapos ito sa kabila, we have 1.117 plus 0.899 plus 0.682 divided by 3. That's 0.899. Ito naman, kung i-round off natin, 0.899 talaga. No? Kasi 3 naman yung dugtong. So, 1.9 plus 1.537 plus 1.172 divided by 3. That's 1.536 naman, no? 1.536. Diferensya din siya ng 0.001. Hindi siya 1.537, no? 1.45 plus 1.177 plus 0.904 divided by 3. That's 1.177. Sakto lang. Tapos meron naman tayong 2.21 plus 1.174 plus 1.218. 1.218 pala, no? 1.218. Yun, mali na tayo dun kung gano'n, no? Divided by 3, that's 1.534. Tama ba? 2.21 plus 1.714 plus 1.218 divided by 3. So, 1.534 nga, no? Teka lang, check natin yung book natin.
Hindi, iba pala to, no? This is 1.714 dun sa book. So, ano na natin para, kasi dapat pare-pare ng interval, eh. Kung i-ano natin, mali na yung reading natin, no? Kunwari, 2.21. So, si 2.21 minus 1.174 equals, so that's 2.21 minus 1.174. Ito yung pag-double check ng reading natin, kung tama. 1.036. Tapos, 1.174 naman minus 1.218. That's equivalent to 1.174 minus 1.218. Negative, no? 0.044. Ibig sabihin, mali yung reading natin pag ganito, no? Dapat kasi medyo pareho lang yung interval. Dito tayo sa figure natin. Kasi naka A, C, B ka, no? Dapat, supposedly, yung interval or yung yung distance sa to is equal lang. No? Almost equal lang dun sa yung dalawa, no? Yung A minus C tsaka yung C minus B. Pero, i-check natin dito, medyo ang layo, no? Nag-negative pa. Ibig sabihin, umakyat no? Ano? So, mali yung value natin dito. Sa book, 1.714, no? So, this is 1.714. Dapat mas mataas siya compared dito sa 1.218 natin. So, correction lang, no? So, that's 2.21 plus 1.714 plus 1.218 divided by 3. That's 1.714. 1.714. Okay? Yun lang, no? Para ma-double check natin yung mga records natin. Yung reading natin sa lab, kailangan na ito lang yung ACP natin, no? Dapat pare-pareho. Tapos, descending order yan. Ito yung pinakamataas na reading, ito yung middle na reading, tsaka ito yung lower. So, hindi pwedeng ganito, no? Na mataas si 2.21, tapos biglang bumaba, na 1.17, tapos tumaas na naman. Ibig sabihin, parang yung A na ganito, tapos meron kang C, tapos yung B, nandito, no? Tumaas siya ulit. Dapat nandito yung B, mas mababa. So, yun. Yun yung pag-double check na din, no? Tapos, ito na yung mga pang last. You have 1.593 plus 1.41 plus 1.227 divided by 3. That's 1.41. Okay? 1.41. Oh. Wala na yung red natin na pero okay lang. Balitan natin ulit. That's red. So, start na tayo dun sa HI, tapos elevation. So, sa HI, that's 4442.242 plus backside, that's 0.935, 443.177 minus foresight, 0.899, 442.278 plus backside ulit. You have 2.42 equals, that's 444.698. Tapos, minus foresight na 1.536. That's 443.162. Backside ulit na 1.44. That's 444.602. Minus foresight na 1.177. That's 443.425. Plus backside na 2.095. That's 45445.52. Minus foresight na 1.714. That's 443.806. Plus backside na 0.73. That's 444.536. Tapos, minus foresight na 1.41, 443.126. Yun. So, ito na yun, ha? Tapos, arithmetic check natin. So, we have AC. Anong pa rin, no? We have summation of backside minus summation of foresight equals BM2 minus BM1. So, parang last point tsaka yung initial na point. So, summation of backside, i-add lang natin si mean. Okay? Lahat ng mean dito. So, that's 0.935 plus 2.42 plus 1.44 plus 2.095 plus 0.73. So, you have 7.62 minus yung foresight na mean din, no? 899 plus 1.536 plus 1.177 plus 1.714 plus 1.41. 6.736. Yung BM2 natin is 443.126 minus BM1 na 444.242. So, equivalent kaya sila, no? So, 7.62 minus yung answer kanina, that's 0.884. Is it equal to 443.126 minus 444? Negative yata, no? 0.242. Negative 11. Mali yata, no? Baka yung backside yung mali natin. Nakita na natin yung mali natin dito, no? Ito yung mali natin, that's 443.177. Dapat 445 yan, no? So, it's 444.242 plus 0.935. Dapat 445 yan, no? Hindi siya 443. So, kita nyo na. Mali tayo ng isang digit lang. Tapos, mali na lahat ng mga ano natin. Mali lang tayo ng lahat na, no? Kasi nasa start tayo na mali, eh. Tapos, mali na lahat, no? Minus 0.899. That's 444, no? So, ito 444.
Ito dapat is 4 plus hindi pala, no? Mali na naman. Ito pala yung 4 dapat. So that's 444.278 plus backside tayo na 2.42. This is 446 na 698. Dapat ito ay 446. Mali na naman. Tapos minus tayo ng foresight na 1.536. This is 445.162. Yan, ito yung mga ano natin, no? 445 tapos plus backside na 1.44. So this is 446 ulit. Tapos minus 1.177. That's 445. Ito, no? 445 dapat to. This is 445 plus backside na 2.095. That's 447 dapat yan. 447 minus 1.714. 445 din dapat to. Naku. 0. Hindi naman 0. Kasi may effort char. 445 plus 0.73. That's 446. Ito 446. Minus 1.41. 445 dapat to, no? This is 445.126. Yan. So, balikan natin yung arithmetic check natin. So, supposedly, this is 145. Yan, no? So 445.126 minus 444.242. Yan, tama na. 0.884. Okay! So, yun na, no? Yung check. Ito naman sa S, kung kailangan talaga yung ano, madalas nagagamit na naman to sa sketching, hindi 1D2. So, kunin natin sa S. A minus B lang, no? So, yung upper minus lower. So, for benchmark 1, we have 1.152 minus 0.718. That's 434. 0.434. Tapos, ito naman sa pangalawa, 2.784 minus 2.057. That's 0.727. Tapos, 1.713 minus 1.166. 0.547. 2.591 minus 1.599. Ito, kailangan nyo talagang reviewin yung sagot nyo dito, no? Kasi hindi siya masasali sa check kung tama ba yung mga na-input nyo. 0.547. 0.36. Tapos dito naman sa kabila, we have 1.117 minus 0.682. Pwede nyo i-check to sa drawing na, no? Kung i-draw nyo siya ng naka-scale. So, 1.9. Tapos 1.172. Tapos 0.728. Tapos meron kang 1.45 minus 0.904. 546. Tapos 2.21 minus 1.218. That's 0.992. Tapos meron kang 1.593 minus 1.227. 0.366. Ibig sabihin, kung i-drawing natin yung kunwari yung benchmark 1 papuntang TP1. So that's 434 times 100. Ibig sabihin, this is 43.4 meters, no? So si D1, pwede natin sabihin na D1 is 43.4 meters. Tapos si D2 naman, which is 43.5. Itong distance na to is equivalent to 43.5 meters. Bali, nag-multiply lang tayo ng 100 dito. Makukuha na natin yung distance, okay? So, yun lang, no? Yun lang yung 3-wire leveling, no? Hindi naman siya ganun kaiba dun sa mga previous na leveling methods natin. Ito pa rin naman yung mga sinusunod natin na equations, no? Ito. And then, kailangan nyo lang kunin yung mean kasi 3 readings na yung kinuha natin. Pero yung pag-solve tsaka yung pag-check, same pa rin, no? Yun lang, no? Kailangan nyo lang na igihan yung pag-input ng mga numbers, patience, and yun, para hindi masyadong magkamali-mali. Tapos, talasan nyo lang yung mga senses nyo. Char lang. Okay, so yun na yun para sa sample problem na to and then I hope na
madali lang yung pagka-discuss natin, no? And see you ulit sa mga next na mga sample problems natin, no? Bibigay pa tayo ng sample problems on this subject or other engineering subjects, okay? So, thank you ulit for watching and see you sa mga next videos natin. Thank you.